Ang Vatican City ay isa sa mga pinakakaakit-akit at misteryosong lugar sa mundo. Bilang espiritual at administratibong sentro ng simbahang Katoliko, ang 44 na ektarya nito, o 110 akre, ay tahanan ng hindi mabilang na mga lihim, alamat, at natatanging kaugalian. Dating kilala bilang Secret Archives, ito ay matagal nang pinagmulan ng haka-haka. Bagamat ang salitang secret ay orihinal na nangangahulugang pribado sa Latin, nagdulot ito ng maraming teorya ng pagsasabuatan. Ang mga archive ay naglalaman ng mga dokumento mula sa iba't ibang panahon, kabilang ang mga tala ng paglilitis ni Galileo, mga kahilingan ni Henry VIII para sa pagpapawalang bisa ng kasal, at mga liham ni Michelangelo. Mahigpit na kinokontrol ang pag-access dito. Tanging mga akreditadong mananaliksik lamang ang maaaring tumingin sa mga partikular na dokumento. Patuloy ang mga alamat tungkol sa mga nakatagong teksto, tulad ng ebidensya ng extraterrestrial na buhay o mga alternatibong ebanghelyo ng Biblia. Ang Vatican City ay isang neutral na enclave, kaya't naging sentro ito ng masalimuot na aktibidad sa politika at espiya. Si Pope Pius XII ay nakaranas ng kritisismo dahil sa kanyang posisyon noong Holocaust, ngunit may mga nagsasabing palihim na tumulong ang Vatican sa pagtakas ng mga Hudyo mula sa pananakop ng Nazi. Ang tinatawag na ratlines, o ang mga rutang ginamit ng mga Nazi upang tumakas pagkatapos ng digmaan, ay sinasabing kinasangkutan din ng ilang opisyal ng Vatican na nagdagdag ng komplikasyon sa kasaysayan nito noong digmaan. Hindi lamang sila simboliko, sila'y bihasang mga sundalo na responsable para sa kaligtasan ng Santo Papa. Ang kanilang masinsinang pagsasanay ay kinabibilangan ng pagkadalubhasa sa mga sinaunang teknik sa labanan, modernong pamamaraan ng seguridad, at paghawak sa mga emerhensya, mula sa pagkontrol ng karamihan hanggang sa kontraterorismo. Noong 1981, sa tangkang pagpaslang kay Pope John Paul II, ipinakita ng kanilang mabilis na aksyon ang kahalagahan ng kanilang tungkulin. Gayunpaman, nananatiling lihim ang detalye ng kanilang mga protokol sa seguridad. Noong 1983, ang 15 taong gulang na anak ng isang empleyado ng Vatican, si Emanuela Orlandi, ay nawala. Ang kanyang pagkawala ay naging tampok na misteryo na nauugnay sa mga teorya ng pagsasabuatan tungkol sa mafia, Vatican Bank, at maging internasyonal na espiya. Sa kabila ng mga investigasyon at mga lead, nananatiling hindi nalulutas ang kanyang kaso, at may mga bulong ng pagtatakip na patuloy na bumabagabag sa Vatican hanggang ngayon. Ang Vatican ay mayroong Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum kung saan sinasanay ang mga pari sa pagsasagawa ng eksorsismo. Bagamat bihira itong ginagawa, pinananatili ng Vatican ang mga espesyalista sa demonolohiya. Ang mga mataas na kleriko ay naninindigan sa pangangailangan nito, kahit sa makabagong panahon, upang harapin ang mga kaso ng spiritual warfare. Sa ilalim ng St. Peter's Basilica ay matatagpuan ang Vatican Necropolis, isang unang siglong libingan na pinaniniwala ang kinaroroonan ng libingan ni San Pedro mismo. Natuklasan ito noong dekada 1940, at puno ng sinaunang kasaysayan at tradisyong Kristiyano. Bagamat may ilang bahagi nito na bukas para sa mga gabay na paglilibot, marami sa ilalim ng lungsod na ito ang nananatiling sarado. Opisyal na tinatawag na Institute for the Works of Religion, ang Vatican Bank ay naharap sa mga iskandalo sa pananalapi, kabilang ang umano'y money laundering at koneksyon sa organisadong krimen. Ang misteryosong pagkamatay ni Roberto Calvi noong 1982, kilala bilang God's Banker, ay nagdagdag sa intriga, na may mga teoryang tumuturo sa koneksyon ng Vatican. Matapos mahalal, ang bawat Santo Papa ay bumibisita sa Room of Tears, isang maliit na silid malapit sa Sistine Chapel, upang isuot ang kasuotan ng Papa sa unang pagkakataon. Tinawag itong Room of Tears dahil madalas na naluluha ang bagong halal na Santo Papa sa bigat ng responsibilidad na kanilang tinatanggap.